Ang Xia ay talagang wakas na. Nagpadala pa sila ng sanggol sa digmaan. Lahat kayo ay basura. Ngayon pa ako na ang watawat ng dragon. Ngayon dito, ipaparamdam ko sa inyo, tanging bansang Yamato lang ang may karapatan dito, at sa mga babaeng taga rito. Ang lupang ito sa ilalim ko, may dugong siya ng 5,000 taon, at pawis ng mga ninuno. Walang hayop na makakalapastangan para makuha ang siya. Patayin niyo lahat ng tao rito. Batuga, di ba't may kasabihan kayong siya, kahit lang gamay ayaw mamatay. Ulitin mong hadlangan ako, papatayin kita. Tong Xiaoza, walang kwentang basura. Naawa si Lord Fujiwara sa kabataan mo, kaya kanya pinapabayaan. Ulit ka man ng kalokohan, kalingkingan niya lang, sapat na para sa'yo. Tung Yifei. Taksil na sukab. Bata man si Xiaoxia, mas marangal siya kaysa sayo. Ang angkantong ay itinatakwil kang kadugo. Mula ngayon, hindi ka na tong. Itinatakwil ka ng mula ngayon, Fujiwara na ang apelyido mo. Fujiwara Yifei na ang tawag sa'yo. Salamat sa karangalang pangalan. Maraming salamat Lord Fujiwara. Tandang tanga, itatakwil mo ako. Wala yan, ngayon pa lang, tatalikuran ko na ang siya. Yamato na ako. Fujiwara Yifei na ang ngalan ko. Ama namin. Ama namin. Kunat na aso, batugan ka, nauubos na pasensya ko, nakatayo ka pa rin, gustong gusto mo bang bata man si Za, hindi ka niya takot. Ingat, Zar. Wala nang pag-asa si Little Za. Nakialam na si Panginoong Fujiwara, sino ba ang makakapigil sa kanya? Ano? Anong nangyayari rito? Si Fujiwara Tsuyoshi, ng Daiying, pinakamahusay na mandirigma, isang batang walang karanasan. Paano siya ng ahas? Naseluhin ng suntok kong, kayang lumusat sa bundok, ang galing. Hindi ko inakalang ganitong lakas mo, minaliit kita. Chief Tong, tingnan mo. Hindi kayang talunin, ni Fujiwara ang batang yon, nasalo niya. Si Little Zo. Ang hamaran sa atake. Zaer, magaling ang anak ko. Panginoong Fujiwara. Mabuti. Chief. Ayaw kong maniwala. 6 na taong gulang ka lang. Paano mo nasalagang? Suntok kong 20 pagsasanay. Ang mga suntok mo ay hindi naman ganun kalakas. Kaya ko pang saluhin. Sa totoo lang, mga langgam lang kayo na hindi makayanang gumalaw ng dakilang siya. Impossible. Paano kayang isang bata ang pumigil sa huling suntok ko? Mamatay ka. Bigyan mo ako. Mamatay ka. Magaling. Sumuna technique. Yan lang ang kaya mo. Kawawa. Panginoong Fujiwara. Zar, napakagaling. Xiaozo. Nagdala ka ng karangalan sa angkantong. Kahanga-hanga. Oo, ang batang ito, ay tunay na pambihira. Winasak ang kayabangan ni Fujiwara ng lubusan. May pambihirang talino siya. Biyaya sa dakilang siya. Hahaha, bastos, malditong bata, bitawan mo ako. Itinuro sa akin ni nanay, hindi tama ang pagmumura. Paparusahan ka. Tandang bastos, ikaw ay isang tandang bastos lang. Mabuti, ayos na palo, sakto ang sampal. Ang batang ito, may kahangahangang galing. Mabuti. Tandang bastos. Paslit ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Hahaha. Fujiwara Tsuyoshi, walang kwenta. Dalhin niyo siya. Sige. Sinong gusto pang sumubok? Bakit dumidilim ang langit? Tagumpay. Magaling, Xiaozo. Itong bata, talagang nakakamangha. Talagang humanga kami sa'yo. Kanina, napatumba mo ang 3 watawat ng Daxia. Ngayon, natalo ka na. Ang iyong watawat ng digmaan ay babagsak din. Ikaw, mabuti.
ang dakilang imperyo ng Ying. Hindi magpapapi sa kahihiyan, mga mandirigma ng Ying. Nasaan kayo? Hulihin ang bastos na batang ito. Hulihin nyo na siya. Ang gwapo ng binatilyong ito. Tawagin mo akong ate. Kasintanda ka na ng nanay ko. Hindi kita pwedeng tawagin ate. Tita na lang tatawagin kita. Hindi ako magiging tita mo. Paano kung mommy na lang ang tawag mo sa akin? Kung ikaw sesuko sa dakilang Ying. Araw-araw tayong maglalaro ni mommy. Itong babaeng taga-Ying ay talagang walang hiya. Nawala na siya ng kahihiyan, karaniwang ugaling Ying. Gagamit ng kahit anong pandaraya, nang walang pag-aatubili. May nanay na ako. Hindi kita tatanggapin bilang nanay. Ano masama sa pagkakaroon ng pangalawang nanay? Tanggapin mo na lang ako bilang nanay mo. Ikukulong ka ni mommy. Sa gabi-gabi, Mangkukula. Hindi ko tatanggapin ang kaaway na pamilya. ayaw mo ng alok na alak. Kung di mo ako tatawaging mommy. Xiao siya. Ang espada ng bruhang iyon, parang himula na. Mag-ingat ng husto. Yung blade technique ni Sakurai no, may nakakatakot na kakaiba. Huwag kang magpabeya. Ang laban na ito, nakasalalay ang karangalan ng siya. Kung Xiao siya, ikaw lamang ang pag-asa namin. Dapat kang manalo. Zaer, lubusin mo na. Itong batang gatas pa, nanlalait sa imperyo ng Ying. Sakurai no. Turuan mo, ang lakas ng mga mandirigmang Ying. Estilong yung blade. Pigil sa 8 direksyon. Babae ka pala. 3 galaw na ang inalay ko. Huwag mong subukan. Bitawan mo ako. Pakawalan mo. Bitiw. Ikaw ang may gusto nito. Kung mabuwal ka, huwag mo akong sisihin. Papatayin kita. Ano? Diyos ko. Ito. Ang gininto ang kalasag ng siya. Nabihisan mo ang hindi mababasag na depensa. Lanan. Hindi. Imposible. Talagang imposible. Sa edad mong iyan. Kahit magsanay mula pa sa sinapupunan. Hindi mo ito makakamit. Aba, naku po, PSK. Kailan natutunan ni Munting Zuo ang ganitong martial arts? Kahanga-hanga. Ziyu, tingnan mo, napaunlad mo ang pambihirang anak. Matanda, kahit bihasa si Zu, dugo pa rin siya ng anak ng dakilang siya. Magaling na salita, ang batang ito ay tunay na himala, ang galing sa murang edad. Sa ganitong talino, uunlad ang dakilang siya. Hahaha. Magaling na bata, pinaparangalan mo ang siya. Sa gintong bell technique, mga taga-islang walang alam. Wala silang laban. Nakakagalit. Hahaha. Pahira. Paano nagkaroon ang batang to ng ganitong kakayahan? Nakipagsabuatan ako sa kaaway. Ngayon nakatayo ako. Walang kahit libinya. Natalo ka na. Ang bandila mo eh. Nagkadurog-durog. Mabuti. Hoy! Kayong dalawa dyan. Sabay-sabay na kayo. Wawasakin ko ang maling paniniwala ng pagiging mas mataas. Hinamak mo ang aming mga isla. Alam mo ba, naghahanap ka ng kamatayan? Tanga! Nagpapakamatay. 1 siglo na ang nakalipas. Nang patayin nyo ang mamamayan ng Xia. Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Nang nakawin nyo ang lupa at kayamanan namin. Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Nang yurakan nyo ang dangal ng Xia. Pinapaluhod ang aming mga tao. Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Ako si Tong Xiaozu, bagamat bata pa, kulang sa kaalaman, at walang pinag-aralan, pero alam ko ito, ang tubig ng Yangtze ay dumadaloy sa mga ugat ko. Ang buto ng dakilang pader, ang bumubuo sa katawan ko, itinuro ng mga ninuno ko, sa sagradong lupang ito. Bisita ay tinatanggap sa alak, pero mga mananakop, ay sasalubungin ng baril. Ang dakilang Xia. Hindi dapat hamakin ng dakilang siya. Kayong dalawa. Para sa karangalan ng Imperyong Daiying. Sugod, patayin ang kupal na batang yan. Opo. Tanggang mapangahas. Huwag isipin, ang Golden Bell Armor ay hindi mo kayang talunin. Sa harap ng mga mandirigmang Daiying. Magmamakaawa ka. Ang inyong mga sining pandigma ng siya ay puro palabas lang, walang kwenta. Ngayon, papatakan kita ng dugo dito. Maliliit na peste, mamatay ka na.
Paano nagkaroon ang bata ng ganitong lakas? Imposible. Hindi ito totoo. Lele, nakatataas ang mga sining pandigma ng Xia, may kasabihan nga. Napakalalim at makapangyarihang. Na hindi mo mauunawaan, kahit pabayaan kong hampasin mo ako, hindi mababasag ang Golden Bell Armor ko. Tigil ang kayabangan, batang hamak. Subukan mo itong ihip ng unos. Sunod-sunod na suntok. Nag-almusal ka ba? Ang hihina ng suntok, parang kikiliti lang. Ano ba, hindi nyo madaig ang bata? Nakakahiya kayo. Suburin mo siya, mahal na emperador. Mabuhay. Nasira ang espada. Wala ka ng ibang diskarte. Ikaw, ang huli na lang. Huwag kang magyabang. Hawak ko ang tibak na Muramasa. Pandurog sa Iron Shirt. Iron Shirt, no Murataro. Tanggapin mo ito. Ngayon, para sa dakilang imperyo ng Hapon, papatayin kita. Zaer, ingat sa demonyong kanyang espada. Gago, ang Iron Shirt mo ay nasira na ng aking Hapones na demonyong espada. Anong gagawin mo ngayon? Ang pinuno ng Hapon. Ito ay dakilang Xia, ang 100 taong kasunduan ng Xia at Hapon. Bakit natin sisirain agad? Humingi ng tulong sa labas. Kasuklam-suklam, walang hiya talaga. Ang mga Hapon, napakahiya. Katawa-tawa ang pinunong ito. Isang salbahe lang siya. Nagpapalit lang ako ng armas para sa aming mandirigma. Anong masama doon kung magaling ka? Eddie, palitan mo rin ng armas ang batang ito. Magpalit ng armas. Ang lahi ng dakilang Xia. Nakatayong matatag sa mundo, sa loob ng 5,000 taon, nakayanan namin ang lahat ng pagsubok. Ang lalim ng aming kultura, paano makakumpetensya? Ang maliit na bansang tulad ninyo. Nilang apoy na si Bat. Naku! Ang gandang sibat, para sa akin ba ito? Ang sibat na ito, ay kayamanan ng dakilang Xia. Ngayon ay ipagkakaloob ko ito sa iyo. Tong Xiaozha, durugin mo ang mga manlulupig, ipagtanggol ang dangal ng Xia. Hayaan mong matutunan ng mga duwa, ang kapalit na lahat ng lumaban sa Xia ay parurusahan. Gaano man sila kalayo. Nomura Taro. Babagsak ka ba ng kusa, o tatakbo kang, parang duwat? Mga mandirigma ng Ying, mamatay kayong may dangal. Huwag lulumuhod para mabuhay. Ako, pinakamagaling na mandirigma ng Ying. Hindi matatakot sa bata. At saka, ang sumpang kutsilyo ni Muramasa. Oni Wheel Slash. Yan lang ba ang kaya mo? Hinahamon mo ako. Awa ka na? Lumuhod ka. Batang bayani, kawan mo ako. Ayaw kong mamatay. Panoorin nyo, ang mandirigmang Ying, na mayabang, sa pagiging matatag, ngayon ay nagpapakumbaba. Sa ilang saglit lang, naging abo ang kapalaluan. Kay daling magbago ang katapatan. Walang kwentang. Dakilang mandirigma ng Ying, mas mabilis pa sa tuhod, kaysa kambing, puro salita lang pala. Nakikiusap ako. Nomura Taro. Bakit kita pakikawaan? Oh. Ako. Lumipat na ako sa Daksha. Ako. Mula ngayon, hindi na ako. Taga-Deing, Ing. Ako ay mamamayan ng Daksha. Ako. Ang pangalan ko ay hindi Nomura Taro. Ako si... Tatawagin kitang Ama. Ang pangalan ko ay Tarotong. Ama. Ha 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 ha. 6 na taong gulang lang ako. Paano itong anak na matangkad at mukhang adulto? Sa labas, akalain kang kapatid ko. Hindi pwede, hindi kita maampon. Walang problema, tatay alternasyon. Ha 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 ha. Di ko inakalang masasaksihan to. Para iligtas ang sarili, itatakwil mo ang lahi mo. Tarotong. Leche. Dapat pangalanan kang Tarong Taksil. Sumasabay sa hangin. Ha? Ha? Tingnan mo to. Pinakamatapang na mandirigma. Talagang matapang. Kaninang umaga nagngangalit. Ngayon, mamamayan na ng Daksha. Nagangkin pa ng apelidong tong. Bagong pagkatao. Tarotong. Ha? Ang kakakatawa nito. Nahihirapan ako huminga. Ha 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 ha. Nomura. Hindi. Tarotong. Mas makapal pa sa pader ang mukha mo. Sa kahihiyan mo, gusto mong maging Dax iyan? Ha 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 ha. Gusto mo ng pagkamamamayan? Magpakatay ka muna. Nomura Taro. Tridor ka? Lalakas loob mong magtaksil? Pagtataksil sa Deing. Walang utang na loob. Kahit lahat ng ginawa ko para sa'yo,
Paano mo nagawa to? Pinuno ng Daing. Anong ibig mong sabihin? Ako ay hindi nakakaintindi. Ikaw ang sinusumpa ko. Nomura Taro. Ikaw, walang pusong taxi. Pinuno ng Daing. Nagkakamali ka. Gaya ng sinabi ko, hindi ako taga Daing. Ang pangalan ko'y hindi Nomura Taro. Ako si Taro to. Nalilito ka. Ikaw. Gago, tanga. Ang pangakong 100 taon. Kahit na ipagmalaki mo ang tagumpay ng Great Sia, aalis na kami. Hari ng Ying Nation. Anong ibig mong sabihin sa pag-angkin? Matuwid na nanalo ang Great Sia, tinalo ko kayo ng marangal. 4 na general ng sunod-sunod, paano ito naging pag-angkin? Ang tagumpay ng Great Sia ay lubusan. Ang aking Ying Nation ay umamin ng pagkatalo. Tapos na ba tayo ngayon? Ito na ba ang sapat na? Iwinagayway mo ang bandilang may sakit na tao ng silangang Asya. Ipinagmamalaki ang kayabangan. Ngayong natalo ka na, mag-akalang madaling aalis? Nanggugulo ka ba sa akin? Sa puwersang militar, ako'y naghaharing pinuno. Pagsubukan mong hawakan ako. Pananakot, ituring mo itong banta. Pinakahas mong hamakin ang Great Sia, hariman o pulubi. Papatayin kita ng walang pagtatangi. Tama, anong gusto mo? Ang regalo mo'y puno ng insulto. Itinatakwil namin ito, bawiin mo. Alisin mo. Ako ay kukunin ito agad. Teka. Ganun-ganun na lang ang alis? Kailangan mo ng leksyon. Anong dapat kong gawin? Huwag mong lakasan ng loob. Kainit. Lamunin ang bawat hibla ng bandilang iyan. Ito'y lampas sa kahihiyan. Ako'y koronadong hari. Paano ko gagawin ang nakakahiyang bagay na ito? Inuyang mo ang Great Sia. Ngayon magbayad ka. Ngayon, kung ayaw mo, hindi ka makaalis dito. Kain, lamunin lahat. Nunukin. Ubusin. Kain. 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 Tapusin ang bawat piraso ng bandilang ito. Mabuti. Kumain ka. Nguyain mo ng dahan-dahan. Bigyan mo ako ng subo. Isang kagat isa-isa. Nunukin mo. Walang ni isang mumo. Kainin mo. Kain na. Kain na. Kumain ka na. Kakain ako. Kumakain na. Sige na, kain na. Bilasan mo. Kumain kang mabilis. Kumain ka na. Kumain kang mabilis. Kain ka na lang. Magmadali ka't kumain. Kumain ka na. Bilasan mo. Ako. Natapos na ako. Ha. Tingnan mo ang sarili mo. Ha. Bitawan mo ako. Dakilang kaharian ng Ying. Hindi na kami maglalakas loob. Mula ngayon, ang aming kaharian ay magpapakumbaba, magpakailanman. Sa Daksha. Lumabas ka. Gago. Tulungan mo ako. Ingat, dahan-dahan, pop unit ang tiyan ko. Tanga, hinay-hinay. Hahaha, mabuti, CJ. Mahal na hari, natupad nitong Xiaozha ang misyon. Natalo ang kaharian ng Yi at naipagtanggol ang bandila ng Daxia. Ibinabalik ang Purple Flame Spar Spear. Mabuti. Isang tunay na bayani sa kabataan. Mapalad ang Daxia na mayroon ka, tunay na pinagpala. Ang Purple Flame Spar Spear na ito ay ipinagkakaloob sa'yo. Tanggapin mo, ina. Yamang ipinagkaloob ng mahal na hari. Tanggapin mo na. HMM. Nagpapasalamat sa mahal na hari sa Siba. Mabuhay si Tong Xiaoxia. Brother Tong to. Ang pamilya Tong ay may dragon. Talagang isang dahilan para sa pagdiriwang. Ang aking pamilya Meng. Upang magkaroon ng isang anak tulad ng Tong Xiaoxia. Maaari akong mamatay ng isang masayang tao. Ang labanan na ito ng Tong Xiaoxies. Naglaban sa magandang bagay. Para sa aming Great Sia. Nagdala ito ng kaluwalhatian. Brother Tong to. Paano mo nagturo? Ganito ang isang malaking lahi. Mabilis na turuan kami. Ikaw ay flatter ako. Lahat kayo ay flatter ako. Oh, mahalaga. Nahihiya akong sabihin. Tunay na nahihiya. Bago, tumingin ako pababa sa Tong Xiaoxia. At ginawa ang mga bagay na mahirap para sa kanya. Na siya ay naging napakahusay. Ay, lahat ng kanyang sariling ginagawa. Saan ang Tong Yifei, Chief? Saan ang Tong Yifei, Chief?
Ang traitoress, ang filial na anak, siya talaga sleep tayo maaga. Maaaring tumakbo ang monghe, ngunit nananatili ang templo. Ito tong Yifei, magbabayad ng presyo sa lalo o mamaya. 4 na leaders ng clan. Ipinagtanggol mo ang watawat para sa bansa. Ikaw ay malubhang na sugatan. Manatili sa kabisera upang makabawi. Salamat, ang iyong majesty. Tong Xiaozhan. Ginawa mo ang isang mahusay na serbisyo sa bansa. Ako, itinalaga ka bilang Defender General. Bukod pa, magbibigay din ako ng gantimpala sa iyo. Ano ang gusto mo? Tio Emperor, sinabi ng aking ina, dapat akong isang tao na nakatayo mataas. Maaaring protektahan ni Zaer ang lahat. Zaer ay masaya. Si Zaer ay hindi nais ng gantimpala. Mabuti. Lagi ang great siya. Rewarded meritorious service. Hindi namin maaalis ang aming mga sundalo. At nagtrabaho ka ng husto. Dapat kang gantimpala. Ina. Ina. Hindi mo ba palaging nakaligtas ang lolo? Gusto din ni Zaer na makita ano ang hitsura ng lolo. Sa oras na ito, maaari ba nating ipagdiwang sa bahay ng lolo? Zaer, talagang lumaki ka. Okay. Sa bahay ng iyong lolo, magkaroon tayo ng isang piyesta ng lingyon upang ipagdiwang ang aming Tong Xiaozhan, naging Defender General. Soring kabataan. Defender General. Sorang kabataan. Defender General. Sorang kabataan. Defender General. Sorang kabataan. Defender General. Sorang kabataan. Tong Xiaozhan. Ginawa mo ako ng isang traitor. At ngayon ako, kinapuot ng lahat, walang bahay at walang lugar upang pumunta. Tong Xiaozhan. Taglay mo ang mahika ng kaguluhan. Isinilang na demonyong henyo, tinatakwil ng mga matuwid. Kapag inihayag ko ang sa langit na alyansa, magwawakas kang kahabag-habag. Tingnan mo. Patuloy na umuunlad ang kakayahan ng anak natin, kaya pala nanalo siya sa Luzhou Youth Tournament. Ngayon, buong Luzhou, iginagalang na ang Angkanyin. Hahaha. Mabuting lahi ang sanhi. Kaya natural na magaling. Ama, ina, tinalo ko lahat sa Luzhou. Mismo ang langit na alyansa ay kumukuha na sa akin. Ano? Kinuha ka nila? Napakagandang balita. Ha 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 ha. Bihira kumilos ang alyansa. 10 taon bago kumuha. Isang malaking karangalan. Ang mapili ka nila, dapat tayong magdiwang. Hahaha. Dumating ng punong lungsod. Bakit siya narito? Kumakalat na ang balita. Bumabati siya sa atin. Bilasin niyo. Maligayang pagdating. Ginoong Yin. Ito po ay pagbati. Karangalan po namin. Ginoong Yin. Utos ng hari na magdaos ng pag-akyat piging para sa inyong angkan. Pag-akyat piging. Totoong totoo. Ipinagdiriwang nito ang pag-angat ng angkanyin. Inyong pamilya ay nagluwal ng tanyag na tao. Ha 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 ha. Ako. Ang piging ng hari ay pinakamataas na parangal sa kasaysayan natin. Hahaha. Bukas na ang piging. Lahat ng maharlika ay dadalo. Marami pa ako. Dapat asikasuhin. Aalis na ako. Ingat po kayo. Paalam, punong lungsod. Ang pag-anib ko sa alyansa ay umabot sa palasyo. Piging para sa akin. Hahaha. Anak, ipinagmamalaki ka namin. Hahaha. Biningyin, General To. Ako si Zambiwo, punong lungsod ng Luzhou, sa utos ng hari. Alkalde Zong, mangyaring bumangon. Ang napakagandang seremonya, ito'y talagang kahanga-hanga. Binibining Yin. Si General Tong ang haligi ng ating bansa, walang katulad sa lakas, at iginagalang sa lipunan. Kanyang tinalo ang mga kampyon ng Ying. Naghatid ng karangalan sa Daksha. Ang aming paggalang ay nararapat lamang. Sobra ang papuri mo, Alkalde. Sa utos ng hari, amin pong inihanda ang piging na lipad-ibon. Ami ang ihahanda, ang marangyang paghatid. Huwag nang magpanggap, matagal na akong wala sa tahanang yin. Ang pagpaparangya ngayon ay magdudulot ng chismis. Mas mabuting maging maingat. Tayo'y tahimik na uwi. Kung iyan ang gusto mo, yamang ipinipilit mo, kami na po'y aalis. May mga paghahanda pa. Kung mayroon kang kailangan, utusan mo lamang kami. Salamat, Alkalde.
Zer, kahit general ka na, huwag kalimutan ang mga nakatatanda. Manatiling mapagkumbaba at maingat. Huwag magpakita ng kayabangan. Huwag mag-alala, ina. Nasa puso ko ang iyong mga aral. Pagbati, ang Maringal na piging, ay parangal sa pamilyang Yin. Kaming mga taga-Lushaw, ay kasalo sa karangalang ito. Pansinin, ang pangalang lipad-ibon, ay tanda ng pagkilala ng hari. Sa pamilyang Yin, ang pagtingala ng hari ay maliwanag. Sa lalong, si Yin Ling yun ay tataas, sa antas ng mga bathala. Mula ngayon, kilalanin siya ng buong bansa. Ngayon, mga kababayan, magsisimula na ang piging. Si Alcalde Zong ang mamumuno. Ginoo, bumalik ang panganay na anak. Ate. Six, nauwi na si Sixyu. Isalubong agad siya. Kiethe, parang mga buitreng sumisipsip, mga babaeng ipinakasal na. Ang kapatid kong babae ay sinumpa. Nakapangasawa siya sa pamilya at naging biyuda. Ngayon ay bumalik na siya. Hindi siya makakasagabal sa landas ko. Patungo sa tagumpay, di ba? Hindi pwede mangyari yon. Ang piging pailan lang ng anak ko. Hindi siya karapat-dapat na dumalo. Pagbati, Ama. Sixyu, ang tagal mong hindi dumalaw. Ama, nagkulang po ako bilang anak. Zar, yukod ka sa iyong lolo. Naku, ikaw ba ang lolo ko? Yumuyukod si Zar sa lolo. Kumusta, lolo? Ha. Mabuting apo. Tumayo ka, tumayo. Masarap sa pakiramdam ang pagbalik mo. Ah, itong babaeng ito, ang tagal na walang balita pagkatapos ikasal. Ngayon ay bumalik ka, pagkat gumawa ng gulo sa tahanan ng asawa. Wala nang mapuntahan, ano? Maaga pumanaw ang inam. Ako bilang iyong tiyahin, ramdam kong hindi bagay ang kasal na ito. Ngunit ipinilit mong magpakasal. Ngayon tingnan mo ang resulta. Ikaw ang may dulot nito. Sinasabi ko, ate, nakapangasawa ka sa pamilya. Dapat doon ka na nagpaiwan. Ngayon ay naging biyuda ka at umuwi sa amin. Kung kumalat ang balita, iisipin ng mga tao na ang mga babae ng angkang Yin ay hindi marangal. Walang utang na loob, bukod doon. Pwede kang bumalik pero bakit bitbit mo itong pasanin ng pamilyang tong? Tingnan mo siya, nakapormang todo, nagpapasika sa tahanan ng mga Yin. Tingnan mo ang anak, tingnan mo ang sarili mo. Siya ay mailap sa angkan ng mga Yin. Huwag suwayin ang mga alituntunin. Sa lahat ng taong ito, hindi ka natutong. Turuan ng maayos ang anak, pinabayaan mo lang siyang magwala. Sige, ang pagbabalik ni Sixyu ay masayang okasyon. Tamang-tama ang panahon, maaari siyang dumalo sa piging. Siya, isang biyuda. Paano siya karapat-dapat dumalo? Tiyahin, Yin Xiuxiu, bilang babae, dapat kang manatili sa loob ng tahanan. Nandito ka nang walang hiya, winawalang bahala ang kagandahang asal. Dinungisan mo ang pangalan ng angkan. Ayon sa kasabihan, ang babaeng ikinasal ay parang tubig na nasa ang aking pagtalima ay hindi angkop para sa babae na dumalo. Panginoong Yin, ang may asawang babae, ay hindi karapat-dapat sa ganitong banal na okasyon. Ang pagtalimang ito ay pagdiriwang para kay Ginoong Yin. Ang pagdalo ng vow ay masamang pangitain. HM. Tama, sa angkanjo, hindi umuupo ang kababaihan sa handaan. Pati na, ang pagdalo sa pagtali ni Ginoong Yin. Nakakahiya ito, kahit mapagparaya ang mga Yin. Hindi dapat nating balewalain ang tradisyon. Ang kanyang presensya ay sisira sa masayang pagdiriwang. Panginoong Yin, kailangan ninyong pag-isipang mabuti ito. Ang babaeng ito, ang dahilan ng pagkamatay ng asawa. Ang kanyang pagbalik ay magdudulot ng kapahamakan sa angkan Yin. Ang pagtaling ito, ang huhubog sa kinabukasan ng binata. Huwag siyang pabayaan. Ito Ay hindi totoo. Ang pagtali ay ipinagkaloob ng hari. Alang-alang kay Zar, gusto kong makita ang lolo niya. Kaya humiling kami na dito gawin sa Yin Manor. Ang karangalang ito ay hindi kay Tio. Ako si Tong Xiaoza. Pasaway kang bata ka. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang hari natin may dangal at kadakilaan. Paano mangyayari yan? Maghahanda ng piging para sa hamak na tulad mo. Ay, malamang nakarinig ka ng mga chismis sa labas at ngayon dito ka pumunta para magkalat ng kasinungalingan upang magmalaki sa sarili mo. Isang batang singhot-singhot na tulad mo. Walang alam sa buhay. Ang piging ng hari ay iginawad dahil ako si Yin Lingyu ay sumapi sa makalangit na alyansa at nakamit ang pagkilala ng hari. Kaya ang pamilya ko ay binigyan ng karangalan. Isang sanggol na nakalampin na tulad mo. Walang maintindihan. Ay, kitang-kita namang nadala ka ng inang mong tanga. Ngayon sisirain mo pa ang pagdiriwang ko. Ginoong Yin, pakinggan niyo ang kalokohan ng batang to. Ang mga piging ng hari ay para sa mga kilalang tao, may mabuting asal, at magiting na nagawa. Anong nagawa nitong batang to? Ito'y tahasang panloloko, at paghamak sa hari. Sa sanglaan ko, inggit lang yan kay Binibining Yi, nagbibitaw ng ganitong drama, ng kanyang katawa-tawang kwento.
Ginoong Yin, huwag niyo pong bigyan ng pansin yan. Pag kumalat ang balita, mawawalan ng puri ang Angkan Yin. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi talaga. Tama na, Xiaoxia. Ang maringil na piging na ipinagkaloob ng hari, paano nabaon sa karangalan ang isang 6 na taong gulang? Ama, madrasta. Kagalang-galang na mga Pinoy, ang anak kong si Zar ay hindi nagsisinungaling. Tunay na, nagpakita ng pambihirang serbisyo sa bansa, kaya ipinagkaloob ang Linyon Feast ng hari. Tumigil ka, paano mo siya ipagtatanggol? Dati kang legal na kasapi ng pamilyang Yin na may tamang kasal. Paano mo napalaki ang isang walang hiya? Anong klaseng ina ka? Buti na lang di niya dala ang apelyido natin. Kung hindi, mga ninuno natin ay lulukso mula sa libingan. Sa galit. Tong Xiaoza, bilang pamangkin ko, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Ang Linyon Feast ay ipinangalan sa akin. Yin Linyon, kitang-kita namang, para talaga ito. Sa akin, hindi totoo yan. Nagkakamali ka, nagkataon lang, ginantimpalaan ako ng hari dahil sa pambihira kong nagawa. Kaya ako binigyan ng piging. Katawa-tawang palusot, patuloy pa rin, nagsisinungaling ang bata. Tama. Halatang gawa-gawa lang niya ito. Isinasama pa niya ang ina sa kahihiyan. Tama na, wakasan na ang katatawanan. Ang kanyin, paalisin niyo na agad. Pagdating ng alkalde, magiging malaking gulo. Zixu, kung may pagmamahal ka pa, bilang aking anak, umalis ka na, kasama ang anak mo. Si Zar, nagsasabi ng totoo. Tigil. Manahimik ka na, kailangan mo bang nakawin ang karangalan ng kapatid mo? Ako si Tong Xiaoza, upo ako rito. Sino ang may lakas ng loob na sumuway sa akin? Malikot ka nga na bata, walang hiya ka talaga. Pangahas kang umupo sa trono ng pinakamataas na karangalan. Bumaba ka agad. Batang walang alam, ang posisyon sa pinakamataas na karangalan. Ang pinakamataas na parangal sa pagtitipon ng mga maharlika. Ito'y sumisimbolo sa ating bansang dakilang siya, at sa daang milyong mamamayan nito. Pangalawa lamang sa monarka, at nakatataas sa libu-libong tauhan. Tanging ang hindi natatalo ang may karapatan dito. Karapat-dapat lamang ito sa mga bayani ng bansa. Batang amoy gatas pa, bumaba ka na, naiintindihan mo, ang karangalang ito sa pinakamataas na luklukan, ay para lamang sa angkan ng Yi. Dayuhan ka, hindi ka kadugo, pangahas kang makapasok, walang galang. Kapag nalaman ito ng Panginoon ng lungsod, maghahirap ang buong angkan natin. Kaya mo bang panagutan ng mga parusa? Nabaliw na ang batang ito, dapat mong malaman ang iyong lugar. Ikaw, hindi ka naman talaga karapat-dapat sa mataas na posisyon. Kahit maangkin mo ang trono, hindi mo mababago ang Paglaban sa tadhana, ang aking kapalaran, ito ang landas ni Tong Xiaoza. Ang karangalang ito sa pinakamataas na luklukan ay regalong galing mismo sa monarkang Tiyudin para lamang sa akin. Ang mataas na posisyong ito ay legal na sa akin. Sasama sa akin si Inay dito. Halika na, Inay. Tong Xiaoza, inilaban mo ang mga nakatatanda sa harap ng madla. Walang ingat na pagkilos, ang regalo ng monarka. Dapat sana ay parangalan si Inling yun. Ngunit inagaw mo ang nararapat na posisyon ko. Walang utang na loob, dinugisan mo ang pangalan ng pinakamataas na karangalan. Zoer, ikaw, bastos na nilalang. Sa sambahayan ng Yin, walang bata ang pwedeng magkalat. Zix, kung talagang ako pa rin ang ama mo, alisin mo ang anak na ito, agad-agad. Kung hindi, itatakwil kita ng tuluyan. Ipinagtanggol ni Zaire ang bandila ng ating bansa. Hindi maitatanggi ang kanyang mga nagawa. Sang-ayunan man o hindi na mahalaga. Bilang kanyang ina, kasama ko siya. Sige na, anak ng ina, anak ng ama, Yin Xiuxiu, walang utang na loob. Katulad ng anak mong Hama, parehong walang hiya, pangahas mong dumanak sa trono ng mga hangarin. Ito'y lubusang kawalan ng batas, mga babae ng kabastusan. Inyong dinungisan ang dangal ng angkan Yin. At nagdulot ng kahihiyan sa mga marangal na angkan. Ngayon din ay wawasakin ko ang kayabangan niyang ito. Susunod ay tatay na sa ating mga ulo. Sisira sa buong mundo. Demonyong kinamatayan. Ang kapal ng mukha mo. Bumaba ka agad. O tiyak kang parurusahan. Bumaba ka na. Tigilan ang kasuklam-suklam na ito. Pagalitin mo ang tao. At kayong dalaway. Lulubog sa ilog. Zixu, kung ituturing mo pa akong ama, pababain mo ang anak mong ito, ngayon din. Kung hindi, simula ngayon, hindi na kayo anak ko, ikaw at ang anak mo, ay itatakwil na. Ama, hindi ko na kaya. Papatayin ko silang lahat. Dumating na ang punong lungsod ng Luzhao. Zoer, bumaba ka agad, narito na ang punong lungsod. Kahit dumating ang punong lungsod, ako pa rin ang upo rito. Pagbati, Panginoong Gobernador ng Lungsod, sa biyaya ng ating makapangyarihang hari, isang malaking karangalan para sa Luzhao, mangyaring tumayo. Panginoong Gobernador, taos pusong paghingi ng paumanhin. Ang Linyon Banquet ay dapat maging marangal.
Ngunit sa aming pagkukulang, pinahintulutan namin ang mapangahas na mag-ina. Nakikiusap kami ng inyong pangunawa. Ang ina at anak. Ang mag-inang binanggit mo, sila ba? Panginoon ko, ang dalawang ito ay mula sa angkan. Isang babaeng ipinakasal, at ang anak nitong mula sa angkan. Bastos na supli. Panginoon ko, kung maaari. Sandali lamang po. Ang angkanyin, agad silang aalisin. Ano ang sinabi mo? Alisin sila ngayon din. Eksak, Panginoong Gobernador. Walang hiya silang pumilit na umupo sa mga karangalang upuan. Kahit paulit-ulit ang aming babala, nanatili silang walang galang. Pilit na kumakapit sa upuan ng tagapagmana ng Yin. Ayaw magpaubaya. Panginoon ko, ang mga marangal na, ang kan sa Lushaw ay naririto. Mababawi natin ang dangal ng Yin. Sandali lamang. Hindi kailangan ng angkanwang. Kami na ang mag-aalis sa mga pakialam na ito. Kayo. Lahat ng ito, kay galing naman. Talagang kahanga-hanga. Tungkulin lamang namin. Siyempre. Ha? Mga gwardya, ngayon din, palayasin ang kahabag-habag na mag-ina. Iwasan natin ang kahihiyang ito. Nang ahas kayong hamakin ng bundoktay, magpakita ng paglapastangan sa harap ng tagapagtanggol general, gobernador. Katahimikan, lumuhod, ngayon din. Panginoon ko, ano ang nangyayari? Diyos ko, siguradong walang hiya na ina at anak ang humawak sa trono ng ulap ang nagpagalit sa inyo. Sisihin kami dahil di na pangalagaan ang handaan. Tama po, Panginoon, ang inyong kadakilaan. Pakalma po ang inyong galit. Bigyan nyo kami ng panahon. Paalisin namin sila agad. Binalaan ko na kayo, ang pagpapalaya sa kanila ay napakaaw. Sa hatol ko, karapat dapat silang bitay agad. Huwag nang may manghamon sa handaan ng hari. Yin Xiuqiu, ipinagmamalaki mo pa rin ang walang ingat mong anak na nakaupo sa trono ng ulap. Pinipilit ang angkan naming Yin sa masayang okasyong ito. Nasalungatin kayo. Sampain kayong lahat dahilan ng sampal sa akin ng Panginoon. Ilang tao pa ba ang may sisira bago kayo masiyahan? Xiuqiu, dinggin mo ang ama mo. Umalis ka na ngayon kasama ang anak mo. Ama, nagkakamali kayong lahat. Ina, huwag silang kausapin. Inubos nila ang ating butil sa loob ng taon. Tumatanda na kayo, nalampasan pa ng 6 na taong gulang. Tama na. Di na ako magsasayang ng salita. Papatayin kita ngayon din. Sino ang gusto mong patayin? Siya. Siya ang tagapagtanggol ng bansa. Nangangahas ka sa kanya? Zambiwo, hari ng Lukheng, ay nagpupugay sa tagapagtanggol. Si Zambiwo, alkalde ng lungsod ng Lukheng, pagbati sa punong general ng bansa. Alcalde Zong, mangyaring tumayo. Siya ang punong general ng bansa. 6 na taon lang siya. Kagalang-galang, tiyak na may pagkakamali dito. Paano magiging isang bata ang punong general? Ano ang nangyayari? Imposible. Paano ito nangyari? Wakas ko na. Ininsulto ko ang punong general. Ito ay, krimeng may parusang kamatayan sa siyam na angkan. Bulag kami, hindi namin nakilala ang kadakilaan. Kagalang-galang, ano ang nangyayari? Isang 6 taong gulang lang na bata. Ang anak kong si Inling yun ang dapat na pinararangalan sa piyesta ng hari. Karapat-dapat ang anak mo sa piging. Ano ang nagawa ng anak mo para sa bansa? Karapat-dapat sa karangalan ng hari. Kahit hindi ako hindi rin dapat ang 6 na taong gulang. Punong general ay hindi dapat insultuhan. Mga taga-Lukheng, sa digmaang Century Pact, ipinagtanggol nitong Shawa ang bandila. Binigyan siya ng hari ng Purple Flame Spear, at ginawang punong general. Kayong mga bulag, hindi nakakilala ng batang bayani. Ang Ling Yun Feast ngayon, ay para kay Dong Shawa. General, ang pamilyang Zhou ay bulag. Sa iyong kadakilaan, General. General, ito ay, nilinlang tayo ni Ling Yun. Wala kaming alam. Ang posisyon ng Ling Yun ay dapat sa inyo. Ay, hindi talaga namin alam. Kung nalaman lang namin ang totoo, hindi kami lalaban sa inyo, General. Pinaalalahanan na namin kayo ng paulit-ulit. Pero ayaw ninyong makinig. Inapin niyo ako dahil bata pa ako. Ina, ano ng parusa? Ang nararapat sa kanila. Bagamat sila'y bulag, huwag tayong maging walang habag sa tagumpay. Punong lungsod, ikulong ng walang pagkain ng ilang araw. Bilang aral. Nauunawaan, Ginang Yin. Pangiinsulto sa general ng ating bansa, nararapat sa kamatayan ng krimeng ito, ngunit dahil sa habag ni Ginang Yin, magpapakita tayo ng pagpapatawad. Salamat po, Ginang. Nagpapasalamat sa inyong kahabagan. Mga gwardya, dalhin ninyo sila kagad, at ibilanggo ng 3 araw, bilang parusa. Umalis kayo. Ama, tiya, kapatid, nagsabi ng totoo si Tsar. Hindi rin ako nagsinungaling. Ngayon naiintindihan na ninyong lahat. Xiuqiu, nabigo akong maging ama sa'yo. Dapat sana'y pinagkatiwalaan ko kayong dalawa. Ay,
Ay, kasalanan ko ang lahat. Bulag ako sa inyong halaga. Pamilya naman tayo. Magkadugtong ang ating dugo at buto. Oh ho ho, anak, bilisan mo. Pasalamatan mo ang kapatid mo. Humiling ka ng tawad sa pamangkin mo. Bakit ako dapat humingi ng tawa? Isang malikot na bata lang siya. Paano mo nasabing ganon? Simula pa lang, mali na tayo. Humingi lang ng paumanhin. Masyado bang mahirap yon? Anak, huwag mong galitin ang tatay. Kumagpis ka ngayon din. Punong general ng bansa, sugo ng kaharian, anong kinalaman ko dyan? Ako ang henyo ng panahon, kahit pinuno ng mga pangkat. Gusto akong sumapi sa alyansa. Bakit ako luluhod sa batang 6 na taon? Tama, nangingibabaw ang alyansa natin. Pinapawi ang masasamang puwersa. Hinahangaan ng lahat. Walang makakapilit sa alyansa na sumuko. Guro, Matanda ng alyansa ng langit, ilang siglo ng tahimik tayo, nakatutok sa pagwasak ng kasamaan. Bihirang, magpakita ang mga miyembro. Sino aakalang ang matanda ay dadalaw sa lusaw? Kagalang-galang na matanda. Naku, paano karapat-dapat ang pamilya yin? Sa inyong pagdalaw, bilisan mo. Batiin ang matanda. si Inlinyon ng pamilyang Yin ay nagpupugay. Linyon, paano may mangahas, hamakin ang alyansa at pilitin tayong sumuko? Guro, siya nga, may kapit sa gobernador, at hari ng dakilang siya, walang pigil niyang inaapi ako, hayagang paghamak, walang paggalang sa alyansa, isang 6 na taong gulang, ang lakas ng loob maging mapagmataas. Anong dakila sa alyansa niyo? Nang salakayin ng Ying ang dakilang siya, nasaan ang mga dakila niyo? Walang makita, walang ni isang miyembro, ang tumayong kasama namin. Ay, Tong Xiaozha, wag mong isipin na ang konti mong ambag ay nagbibigay ng karapatan na pagsabihan ang dakilang matanda, ang alyansa ng katarungan, ang nangunguna sa mga mabuting puwersa. Bawat kilos namin ay para sa kabutihan ng lahat. Paano ka naglakas loob na bastusin at pagdudahan ang Panginoon, tingnan mo itong mayabang na paslit, nagmamalaki siyang turuan tayo. Ito ay lubos na kapalaluan, naubusan na siya ng buhay. So, pigilan mo ang iyong dila, ang iyong serbisyo sa bayan, ay hindi dahilan sa pagsabog mo. Ay lahad mo ng maayos ang iyong saloobin. Igalang mo ang nakakatanda. maging mabait ka na, Zha. Makinig ka sa iyong lolo, magpakita ng tamang paggalang. Hindi ko igagalang ang mga impostor. Nangangaral kayo tungkol sa hustisya. Nang lusubin ng Ying ang Xia, inagaw ang ating lupain, pinatay ang ating mga tao. Nasaan kayo? Nakatayong parang mga rebulto. Walang ginawa. Anong klaseng hustisya ito? Kayo'y mga mapagmataas, na mapagkunwari, bating 6 na taon, ano ba ang alam mo? Isang walang kwentang tulad mo, ang manghahas na magturo sa amin. Lumalaban kami sa demonyong pananalanta, na nagbanta ng pagkalipol ng sangkatauhan. Ang maliit na labanan nyo, sa Ying ay walang kwenta, kumpara sa aming tungkulin. Makmak na bata, wala kang kaalam-alam, tungkol sa alyansa, sa pagligtas ng sangkatauhan. Bagamat 6 na taong gulang pa lang ako, alam kong may pagkakaiba ang duwag at tunay na bayani. Hinahanap mo ang kamatayan. Panginoong tagapamahala, si Zoe ay bata at walang muwang, nagpapadala sa kapusukan. Ipagpaumanhin ninyo siya ngayon, alang-alang sa akin. Panginoong tagapamahala, paspas ang bibig ni Zha, at nasaktan kayo. Pakitaan ninyo siya ng kabutihang loob at patawarin. Panginoong tagapamahala, ang batang ito'y wala talaga paggalang sa dakila, alyansa ng Tianxia. Kung hindi ninyo siya paparusahan ngayon, ang ating kapangyarihan ay mawawalan ng saysay. Panginoong tagapamahala, dapat ninyong ipaghiganti ang alyansa sa paglapastangang ito. Lipulin ang maliit na peste. Tama ang Panginoon. Ang paghamon sa alyansa ng Tianxia ay hindi mapapatawad. Ang pagpaparusa sa kanya ng hayagan ay magpapatatag sa makatarungang batas at puri. Matalino ang sinabi mo, kung hindi ko siya paparusahan. Saan ang kredibilidad natin? Ngayon ipapakita ko ang bunga ng paglaban sa dakilang alyansa ng Tianxia. Sandali, Panginoon, si Zha na ngayon ay iginagalang, tagapagtanggol ng bansa. Pag hinawakan ninyo siya, paano ipapaliwanag ng alyansa? Ito sa emperador? Kaming alyansa ng Tianxia, tagapangalaga ng katarungan, hindi nagpapaalam kaninuman. Ang aming mga hakbang ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Hindi, ang alyansa ay dapat Pagbati, ang inyong kamahalan. tumayo na kayong lahat. Salamat po, ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan, hinamak nitong batang ito ang alyansa ng Tianxia. Nararapat siyang parusahan. Kung hindi natin siya parurusahan ngayon, ang alyansa ng Tianxia, paano tayo mananatiling may saysay? Paano natin mapoprotektahan ang katarungan? Matanda. Maliman ang mga salita nitong Xiaozha, naglingkod naman siya ng tapat sa bansa. Siya ay haligi ng dakilang Xia. Kung kukunin natin ang kanyang buhay, dahil lamang sa ilang salita, paano ko haharapin ang aking mga mamamayan? Ang inyong kamahalan.
Huwag ninyong protektahan ang batang ito. Ang alyansa ng Tianxia ay lumalaban sa demonyo taon-taon upang protektahan ang sangkatauhan. Walang kasing kalina ang kanyang nagawa. Matanda, ang kaligtasan ng mamamayan ng dakilang Xia. Ang aking pangunahing tungkulin, ipinanganib nitong Xiaozha ang kanyang buhay. Para sa dakilang Xia, ang kanyang mga ambag ay hindi mapapawi kahit siya ay nagkamali. Bilang inyong pinuno, humihingi ako ng paumanhin sa alyansa ng Tianxia. Ngunit, hindi ko hahayaan. Saktan niyo siya, ang inyong kamahalan. Pag-isipan niyong mabuti para lang sa isang bata. Para sa isang bata, kakalabanin niyo ang alyansa ng Tianxia. Sulit ba ito? Ang mga nagawa nitong Xiaozha ay alaala ng lahat. Bilang inyong pinuno, dapat kong protektahan ang mga lingkod. Kung hindi ko maprotektahan ang mga bayani, ako ay, paano haharap sa aking bayan? Noon, si Tong Xiaozha walang takot, nangahas na isugod ang buhay para sa karangalan ng dakilang Xia. Ngayon, ang dakilang Xia gagamitin ang lahat ng kapangyarihan upang siya'y protektahan. Hahaha. Mabuti, magaling ang salita, ang inyong kamahalan. Alam niyo ba na si Tong Xiaozha ay may singsing ng demonyong sansinukob? Siya ay anak ng demonyo. Ano? Zor. Si Zor ay demonyong bata. Paano ito nangyari? Sabi ko na nga ba, ang malupit na halimaw na ito ay nangangahas, kaya siya'y salarin. Tayong lahat ay nalinlang. Kung wala ang gabay ng guro, mananatili walang kamalay-malay. Akala pa naman siya'y mabait. Kung di natin siya papatay, ang wawasak sa ating lahat. Ang demonic Qiankun Circle, ang pinakamapanganib na sandata. Ang masamang enerhiya nito ay nakamamatay. Kapag nalupig siya ng kapangyarihan nito, siya ay magiging halimaw na walang awa. At hindi lang tayo, kundi ang buong mundo ay lulubog sa dugo. Mawawasak ang lahat. Elder. Ang Zor ko ay pilyuman. Pero 6 taon pa lang. Ang masamang lahi, kahit bata pa, dapat patayin. Ang akusasyong ito ay galing sa angkan nitong Yifei. Maaari, kayang manira ang pamilya Tong. Ang kataksilan nitong Yifei ay kilala na. Ang kanyang salita ay walang halaga. CJ, kung hindi mapagkakatiwalaan ang pahayag niya, Tong Zer, sagutin mo ng tapat sa harap ng lahat, isumpa mong wala ang demonic circle. Ako. Nasa katawan ko ang demonic circle, pero Hindi ito totoo. Teka, kahit may sumpa, hindi ako masama. CJ, mabuti pa ang kwet ko. Ang mabuti at masama ay hindi kailanman magkasama. Hindi natin pwedeng pahintulutan ang demonyong batang ito na dumungis sa ating mundo. Bilang punong elder ng makalangit na alyansa, hindi ako makatitigil sa pagbagsak ng kasamaan. Ngayong araw, wawakasan ko ang sumpa mong buhay. Elder, kailangan kong magsalita. Walang saysay ang mga salita mo. Mamamatay siya ngayon. 6 na taon na ang nakaraan nang lumitaw ang makalangit na selyo. Si Tong Ancestor at ang ama ni Xiaozha ay nag-alay ng sarili para iligtas ang sangkatauhan. Itinakda nila ang demonyong kapangyarihan sa katawan ni Xiaozha. Ang batang ito, ang may pasang malupit na kapalaran para sa ating lahat. Biktima siya. Ngunit kayo, bakit ninyo kailangan siya pahirapan? Siya'y hamakin at pati ang kanyang kamatayan. Anak siya ng demonyo. Sa lahat ng mga taong ito, tahimik naming tiniis. Tuwing uwi siyang umiiyak. Binubuli at inaasar. Tinatawag na demonyong bata. Ang magawa ko lang ay yakapin siya habang umiiyak. Sinabihan ko siya na huwag magalit sa mundo. Ito ang kanyang kapalaran. Ngunit ngayon, nagsalita ng katotohanan si Xiaozha. Hindi ito kapalaran. Ang paglaban sa tadhana, yan ay kanyang tunay na kapalaran. Bakit kailangan pasanin niya ang demonyong pasang ito? At harapin ang inyong pag-uusip. Paano kayo naglakas loob? Tuyain ang kanyang kabutihan at baliwalain ang kanyang sakripisyo. Papatayin ninyo ang tagapagtanggol natin. Noong una, hindi siya demonyo. Ngayon, hindi pa rin siya. Siya ang ipinagmamalaki ko, anak ni Yin Xiu. Ang minamahal kong anak. Kung papatayin ninyo siya, Ano man ang dahilan, taglay niya ang singsing na Qiankun demonyo. Banta sa sangkatauhan. Kung di natin siya papatayin ngayon, magdudulot ito ng walang hanggang sakuna. Umurong ka, Xiu, o kailangan kong patayin kayong dalawa. Pangulong Elder. Hindi ako aatras ngayon. Hindi kailanman nanakit si Zar. Paano niyo siya husgahan dahil lang sa paghawak ng singsing? Mula pagkabata,
Binitbit niya ang mga pasat na di dapat dinaranas ng bata. Ngunit hindi siya sumuko. Piliin ang kabutihan, ipinagtanggol ang mga tao ng Daxia. Nais niyong patayin siya, makatarungan ba ito? Walang saysay ang mga salita mo. Ang katotohanan ay mananatili. Teka. Pangulong Elder. Ako si Yin Tianhao. Di makakalaban sa alyansa niyo. Ngunit, anak ko si Zixu. Si Zoer. Ang apo ko. Kung papatayin niyo sila sa harap ko, ay, ako muna ang papatayin niyo. Tatay, ano? Nabaliw ka na ba? Ipinagtatanggol ang demonyo ito. Kumanda ka. Makinig kayo. Si Zoer ay hindi demonyo. Nagkakamali ka. Elder. Si Tong Xiaoza ay hindi masama. Bayani siya ng Daxia. Ang dalisay niyang puso, ang kumokontrol sa singsing, mabibigo siya. Ngayon, sino ang maglakas loob, lumaban sa trono, at sa buong Daxia? Kayong kayo. Tama na. Pababayaan ko siya ngayon. Ngunit, Punong matanda. Kung magpapakita ng habag ang kagalang-galang, hindi lang isang kondisyon, kahit 10 o 100, tutuperin lahat ni Yin Tianhao. handang ialay ng dakilang siya ang lahat, kaysa mabigo sa pangangalaga kay Tong Xiaoza. CJ, kailangang pumunta si Tong Xiaoza sa Tianxia Sect para sa ritual ng paglilinis ng demonyo. Ritual ng paglilinis ng demonyo. Ito napakadelikado nito. Ina, ano ang ritual ng paglilinis ng demonyo? Hindi ko rin alam ang buong detalye. Ang ritual na ito ay paraan ng Tianxia Alliance para linisin ang masasamang impluensya at alisin ang demonyong enerhiya sa mga inaalihan ng demonyo. Para itong pagkaluskos ng litid at pagkabali ng buto, mas masahol pa sa kamatayan. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring ikamatay. Nakakamatay. Punong matanda. Mapanganib masyado ang ritual na ito. Nakikiusap kami ng awa. Magtakda po kayo ng ibang kondisyon. Punong matanda, ang panganib ng ritual na ito ay nakarating na sa tenga ng emperador. Kahit mga batang mandirigma, hirap tiisin ang matinding sakit. Para kay Tong Xiaoza, sobra ang panganib. Maaari ba tayong ito na ang huling pagkakataon para iligtas siya kung walang paglilinis na ritual para tanggalin ang kanyang demonyong aura. Kapag bumulalas ang kanyang demonyong pagkatao, hindi maiiwasang sumabog. Sino ang mananagot? Tong Xiaoza, nandyang sumailalim ka ba sa ritual ng paglilinis? Anak ko, ito na lang ang tanging pagkakataon. Kung liko man ang tadhana, labanan mo hanggang wakas. Naniniwala ako sa iyo. Ina, huwag mag-alala. Ang anak ninyo ay magpapamalaki sa inyo. Kapag walang landas na matatahak, gagawa ako ng sariling daan. Kung mananatiling masama ang kapalaran. CJ, sa loob ng 3 araw, ang alyansa ay naghihintay upang matiyak na hindi ka tatakas. Xiu, sasama ka sa akin sa alyansa bilang garantiya. Kung hindi sumipot si Tong Xiaoza sa loob ng 3 araw, o tumanggi sa seremonya ng paglilinis, ikaw bilang ina niya ang magbabayad ng buhay mo. Haharapin ko ang kapalaran ko. Walang ibang masasaktan. Anak ko, bawat araw na kasama ka, ay kaligayahan ko. Hindi ko pinansin kung tao ka o demonyo. Alam ko lang, anak kita. Mahal kong anak, mabuti ka. Ikaw ang pinakamabuti sa mundo. Elder, babalik ako sa alyansa. Tara na. Inay. Huwag kang alis, inay. Zoer. Xiaoxia. Pakawalan mo ang nanay mo. Dapat mo maghanda para sa seremonya sa 3 araw. Tong Xiaoza, ang buhay ng ina mo, nasa kamay mo na. Huwag mo kaming bigwit. Kung ipagkakamot mo siya,
lalampasan ko ang seremonya. Ipagtatanggol ko ang ina ko. Sa wakas. Malapit na ang seremonya. Ang mga plano ko ay malapit ng magtagumpay. Ang ambisyon ko. Xiaozong. Dapat kang manatiling ligtas. Pagdaanan ng seremonya ng pagdalisay. Si Xiaoza ng Tong Clan, Cheng Tangpas, nag-uulat sa alyansa upang sumailalim sa ritual ng paglilinis. Xiaoza, nakakagulat ang pagkikita natin dito. Parang tadhana ang nag-ugnay sa atin. Anong ginagawa mo dito? Xiaoza, hindi mo inaasahan ito, di ba? Siyempre ako ito. Xiaoza, dahil sa'yo, sa Centennial Tournament, ako'y lubusang napahiya. Ang aking ama ay pinalayas ako sa angkan. Iniwan akong walang matirhan at lagalat. Ngayon, hindi na ako makakauwi. Lahat ay dahil sa'yo, ang mga desisyon mo ang may gawa nito. Ang baluktot mong ambisyon. Nang malagay sa panganib ang kaharian. Isinuko mo ang ating mga kababayan at naglingkod sa kaaway. Ang tulad mong taksil ay nararapat patayin. Masyadong mabait ang pagpatay. Kasapi na ako ng alyansa ngayon. Wala nang tumatanggi sa akin. Ikaw, paano nakapasok ang taksil sa alyansa? Bakit hindi ako makasal sa Chancia Alliance? Isiniwalat ko ang sikreto mo. May demonic seal ka. Demonyo kang nakatalabing tao. Ang paglilingkod ko sa alyansa. Tong Xiaoza, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Inaasar mo ba ang aking kadugong si Tong o hinahamak ang dangal ng banal na alyansa? Anong lakas ng loob? Isang hamak na bata tulad mo, nang ahas lapas tanganin ng aming 1,000 taong tradisyon. Halimaw ka, wala kang karapatang humusga, isinumpa ng demonyong lakas. Mula pagsilang, salot ka. Ang mundong ito, walang puwang para sa mga tulad mo, mabubuhay. Hindi kailanman, anong karapatan meron ka, upang tutulan ng banal na alyansa. Alamin mo ang iyong lugar. Ngayong araw, mamamatay ka sa seremonya ng paglilinis. Sa loob ng 1,000 taon, ang aming sagradong lupa ay sumupin sa mga demonyong hari, walang nakaligtas, mga mandirigmang walang katapat sa buong demonikong mundo. Nang ahas kang tumapak dito, anak ng demonyo, magsisimula na ang iyong bangungot. Tong Xiaoza, pakinggan mo ang babala. Kapag nabigo sa seremonya, ang iyong inang si Insukshu ay mamamatay kasabay mo. Sa pagluwal sa iyong sumpa, karapat-dapat siyang walang awas sa mga demonyo. Tama! Ang mundo ay ayaw sa mga demonyo. Tumigil ka sa pagtutol. Ito ang tadhana mo. Ina ng tadhana. Kahit kalabanin ako ng mundo, hindi ako susuko. Dahil, CJ, yamang sabik kang sumama ka sa amin, para sa ritual ng paglilinis sa demonyo. Tong Xiaoza, ito ang unang pagsubok ng seremonyang paglilinis, ang hagdanan ng paglilinis sa demonyo. Ang hagdanan ay puno ng lihim. Sa bawat baitang na inakya, daramdam mo ang bigat na parang pataas ng pataas. 1-0-0-0 Jin na puwersa sa bawat baitang. Pagkalampas ng ika-10 baita, tatagalan mo ang walang humpay na 100,000 Jin na pagdurusa. Parang pagpapanday sa bakal. Ang makalangit na pugot, maglilinis ng demonyong lakas sa iyong makasalanang katauhan. Kahit umabot ka sa ika-10 baitang, dapat kang magtiis ng isang insensong oras. Kapag sumuko ka, ang makalangit na puwersa ay durugin ka ng tuluyan. Maghihiwalay ang butot laman, walang matitirang bangkay. Akyat ako ng kusa. Ngunit una, dapat kong makita na ligtas ang aking ina. Dalhin si Insukshu rito. Sir. Ina, sawa na akong ituring na halimaw. Patutunayan ko sa mundo na ang kapalaran ay hindi nakaupit sa bato. Hinuhubog ito ng ating mga Sabi ko nang babagsak ang demonyong yan. Ni una man lang na 1-0-0-0 Jin ay hindi matiis. Kawawa, simula pa lang ito, hihintay natin ang ika-2 baita ng 20,000 Jin na puwersa. Para kay inay, dapat ako'y magpursigi. Habang mas tinutuyan nila ako, lalo akong lalaban, upang patunayang mali sila.
Si Tong Xiaoza ay hindi duwag. Anak kong Zha. Anak kong Zha. Kung napakabigat man ito, huwag mong pilitin ang sarili. Kahit halimaw ka pa sa paningin nila. Basta iligtas ka lang. Inay, huwag kang mag-alala. Magtatagumpay ako. Ipapaalam ko sa kanila. Ako iyong ipinagmamalaki. Hindi ang tinatawag nila anak ng demonyo. Ito. Ano ba't ganito ang batang to? Nasa ikatlong baiting na siya at nakatayo pa rin. Huminahon ka, bata. Ang hagdanan ng demonyong paglilinis, hindi para sa 6 na taong gulang na magtiis. Ilang hakbang pa lamang ay gigirain na siya. Ano? Nakarating siya sa ika-10 baiting. Hindi ito totoo. Bakit ganito katatag ang paslit na to? Pagbabata ng 100,000 G na pressure para umabot sa tuktok. Kahit umabot man siya, kailangan niyang tiisin ang isang dambana. Alalahanin mo, bitbit niya ang 100,000 G ng tuloy-tuloy. Tignan natin kung gaano siya katagal. Siya'y nagigigipit na. Kahit na umabot ka sa ika-10 hakbang, ano naman? Huling pagtatangkang magpakalalaki. Malapit ka nang maging latak sa ilalim ng paa ko. Anak ng demonyo, talikuran mo ang batas ng langit. Ito ang sumpa mong kapalaran. Akala mo ba may mapatutunayan ka? Di mo mababago ang kalikasan mo. Ubos na siya. Isang halimaw na. Nang ahas sa paglilinis, katawa-tawa. Tingnan mo ang kahabag-habag na anyo. Mapaparangalan pa ba ang ina niya? Sa tingin ko, kahihiyan ito. Mabubuking din ang tunay niyang kulay. Ang demonyong ito'y nanatili. Sa swerte lang. Ang susunod ay kanyang pagdurusa. Ang pressure ng langit ay lalong titindi. Di niya kakayanin. Di magtatagal. Magiging pulbos ka na lang. Walang matitira. Anak ko. Tumigil ka na. Bitawan mo na. Ang importante ay mabuhay ka. Wala nang iba. Ang Haunty Yanling ay laging nakasuot sa'yo. Huwag mong tatanggalin kahit anong mangyari. Guro, ang bigat nitong bagay na to. Ako si Tong Xiaoza. Hindi susuko sa kapalaran. Ito. Paano ito posible? Paano siya nakaligtas sa 100,000 librang makalangit na presyo at muling nakatayo? Lubos na kahibangan ito. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang maliit na demonyong iyon ay isang ganap na halima. Anong klaseng espiritual na kasuota ang suot niya? Bakit sa pag-alis nito, nagbabalik ng kanyang lakas? Ikaw, dalhin mo rito para masiyasat. Biyahe. Kuya, ang kasuotang ito. Hindi ka panipani walang bigat ang kasuotang ito. Hindi ko ito mayangat. Walang kwentang tanga. Ito. Ang espiritual na kasuotang ito ay may bigat na 100,000 libra. Ano? Ibig bang sabihin, palagi niyang dinadala ang mabigat na pasang ito? Imposible yan. Tung Xiao siya. Tunay kang alagad ko. Matalino ang ginawa mo. Magaling. Nanay, Anak ko, nanay, nakalusad ako. mabait na bata. Paano? Imposible. Isang tandang demonyo lang siya. Paano niya tiniis ang pagsubok ng langit? Labag ito sa logic. Demonyong bata yan. Di niya malalampasan to. Ang pagsubok ay di nagamit ng matagal. Sira na.
Exact, siguradong sira ang pagsubok. Kung hindi, paano siya magwawagi? Tama. Huwag ka magyabang sa unang yugto. Walang special dyan, pangalawang yugto. Kapag nakalusot ka, pwedeng sipain mo ulo ko. CJ, panoorin mong maigi kung paano ko pipihitin ang ulo mo mula sa lid at sisipain ko ang bahong ulo. CJ, simulan na natin ang pangalawang pagsubok. Usok, Zha, dilat ang mga mata nyo at pagmasdan. Ang pangalawang pagsubok ay kampana ng paglilinis. Ito ang pinakadalisay na yang energy essence. Dapat mong banggain ito ng 18 beses ng iyong katawan. Sa bawat pagbabangga, ang dalisay na banal na lakas ay lalagos sa iyo parang malaking alon. Lulubog ang iyong buong pagkatao at mabangis na mabubunggo ang iyong demonyong diwa. Demonyong anak ka, habang lumalakas ang iyong kadiliman, lalong magiging mabangis ang paglilinis ng banal na kapangyarihan hanggang sa wakas, madarama mong ang iyong kaluluwa na bibiyak ng walang katapusang saksak ng dalisay na enerhiya, dugoy lalagos sa bawat butas, sasabog ka at mamamatay. Itong hambog na demonyong bata, nakalusot lang sa cleansing steps dahil sa swerteng bulag. Kung hindi lang sana sira-sira ang mga sinaunang baitang dahil sa pagkaluma, hindi sana siya nakalusot sa harap ng purification bell. Wala siyang pag-asa, tiyak na kamatayan ang hihintay. Ano man ang mangyari. Swerteng paslit lang siya, naglalarong may kapalaran. Ang purification bell, hindi nagpapalinlang ang kanyang napakalakas na kadiliman laban sa banal na kapangyarihan. Maghihiwalay kagad. Ganap na pagkapuksa, ang nakaraang tagumpay niya ay swerte lang. Hoy, bata, kung hindi ka takot simulan mo na. Zha, nakamamatay ang kapangyarihan nito. Baka hindi mo kayanin. Kung sakaling, kapag hindi na makayanan ang sakit, umatras ka kaagad. Ina, hindi kita iiwan. Tao man o demonyo, ako ang pipili ng daan ko. Ngayon, babaguhin ko ang batas ng langit. Ako ang magdedesisyon sa kapalaran ko. Ang kapalaran ko'y sa akin nagmumula, hindi sa langit ang pagpapasya. Zha, anak ko. Panoorin mo na lang, ang anak demonyong ito, hindi kayang magtiis. Hintayin nyo, ang makalangit na ritual ay wawasakin. Ang kanyang kaluluwa, ang kapalaluan, ng batang to, parang tipaklong sa harap ng karwa, itlog na sumalpok sa bato. Ngayon niya mararanasan ang tunay na kapangyarihan. Sasagarin ko ang pangalan ko. Pagkatapos ng 18 palo, pag-inabo na yan. Lahat ng demonyong landas, karapat dapat wasakin. Ang napakasamang halimaw, nangangahas sumuwi sa langit, tunay na katangahan. Siya mismo ang may kagagawan. Dito na ang kanyang wakas. Isang palo pa lang, dura na ng dugo, 17 palo pa. Paano niya kaya matatagalan to? Binalaan na kita, ang nakaraang tagumpay niya, swerte lang lahat. Sa harap ng kaputian Batenga, lalabas ang kanyang kahinaan, hindi para sa kanya to. 5 siglo na ang nakalipas, ang pinakamalakas na demonyo, di nakayanan ng 9 na palo, ng banal na kampanang ito, ungol ng langit, napakatanga nitong demonyo, nais baluktutin ng tadhana, tandaan mo to, mabibiyak yan, sa galit ng langit. Zha, tibayan mo. Kaya mo to, anak. Ina, hindi ako susuko. Zha. Zha. Sige. Huwag pilitin. Kung hindi kaya. Nanay, 6 na taon akong itinuring na anak ng demonyo, hindi na ako tatakas pa. Ang pagtatago ay hindi makakalutas ng problema. Ngayon, haharapin ko, ng harapan ang lahat. Ipapakita ko sa lahat, na hindi hadlang ang pagiging anak ng demonyo. Magiging bayani pa rin ako. Kampanang pangsupil sa demonyo, subukan nyo. Hindi maaari. Paano niya nagawa nang matiis ang napakaraming mga tama ng langit? Bata pa lang siya. Zha. Ang batang demonyong ito ay higit sa karaniwang lakas, lalong tumitibay sa bawat laban. Baka naman, ang lakas ng langit ay hindi na siya mapipigilan. Ikaw walong tunog.
Ikasyam na tunog na. Nakalagpas na siya, kay pinuno ng kadiliman, mula 5 siglo nakaraan, gaano bakat hindi, ang lakas ng batang demon, laban sa lahat ng logic ang batang to, ang kanyang determinasyon, ay hindi matitibag, kahit ang bait and gun na pangsupil, ay hindi siya mapasuko, 11 tunog. 12 tunog. Kung makakalampas ang demonyong batang ito sa pagsubok ng batingaw, ang ating banal na alyansa ay mapapahiya. Pigilan niyong matapos niya ang pagsubok. Zaha. Yinling yun, Tong Yaifi. Pangahas, nilabag mo ang mga patakaran, ang makatarungang alyansa ang gabay sa matuwid na landas. Demonyong linisang kodigo, ito ang mga banal naming tradisyon. Bakit mo ginambala ang aming tungkulin? Kami ang tagapagtanggol ng sangkatauhan. Kapag tumunog ang kampanang panglinis sa demonyong ito, gigising ang kanyang makademonyong pagkatao. Pagdudulot ito ng kapahamakan, dapat tayong kumilos ng marahas. Gaya ng sinabi mo, ang makatarungang alyansa ay namumuno sa matuwid. Bilang miyembro nito, dapat nating itaguyod ang tungkuling pangalagaan ng lahat. Ang ating pakikialam ay kalooban ng langit. Tama, lumalaban tayo para sa katarungan at kaayusan. Hindi natin pwedeng pahayaang sirain ng demonyong ito ang balanse ng mundo. Kung mananatili tayong bulag sa awa at papayagan siyang makalampas, mabubulit ang mundo sa walang hanggang kadiliman. Kung gayon, paano natin haharapin ang ating mga kababayan ng may kahihiyan? Ang makatarungang alyansa ay pawang kasinungalingan. Nagbabalak ng palihim, sa likod ng marangyang salita, nagsusulpot kayo ng masasamang plano, mga mapagkunwari. Ngayon, wala na kayong pagpapanggap. CJ, kung lalapastanganin ninyo ang panunumpa at makikialam ng walang habag, tutulungan ko ang anak ko. Sasabay si inay sa pagtunog ng kampana. Ang makalangit na kapangyarihan ng kampana ay kayang usakin ng kaluluwa ng tao, kayo'y magiging abo-abo. Hindi ito biro. Totoong sira ang ulo niya. Para sa anak, manggahas siyang pumalo sa kampanang supil demonyo. Para na siyang nagpakamatay, pigilan siya ngayon din. Ina, ang lakas ng kampana ay napakamatindi. Delikadong sumugal ka. Hindi ako iiwan ni Zaha. Hindi ko siya iiwan. Anak ko, sabay, nating haharapin ang masamang mundo. Mag-ina na nagkakaisa, gigipitin ang lahat ng kalabuan. Paluin. Ina. Zaha, ligtas ako. Hindi mababali ang pagsasama natin. Ngayon, ulitin natin. Ulit. 14 na pagtugtog. 15 pagtugtog. Zaha, ulit. Sako na, 16 na pagtugtog. Pigilan na bago mahuli ang lahat. Tong Xiaozha, hindi ako karaniwang kalaban. Hindi ako matatalo sa inyo. Zar. Ayos lang si nanay. Nanay, tigilan mo ang kampana. Ako na ang gagawa nito. Hindi. Masyado silang malakas. Sa kampanang panlinis ng demonyo. Itong huling pagsubok. Ang 18 tunog. Ang papatay sa'yo. Hindi kayang mawala ka ni nanay. Kahit mamatay si nanay. Magkasama tayo magpakailanman. Hindi nyo, kayang talunin kaming ina at anak. Tama, hindi nyo kami mapaghihiwalay. Manggahas hawakan ng aking estudyante? Nakalimutan mo kung sino ang kanyang maestro. Zor, narito ang iyong maestro para tumulong. Zar. Sugod. Aray. Kalokohan, ang batang demonyong iyon ay nakapasa sa pagsubok ng kampana. Paano ito nangyari? Siya'y isa lamang, halimaw na kinatatakutan nating lahat. Ngunit siya'y, nakabisado ang 2 antas. Nanunood ba ako? Akala ko imposible, pero nagawa niya. Mali tayo, simulat sa pool. Nagtagumpay siya, nanaigang batang demonyo. Ang ating nakaraan, na panunuya at paghamak, ang bumalik sa atin. Nagawa natin. Zar.
Xiaoza, nakapasa ka sa ikalawang pagsubok. Ngunit, Ama, nabigo ako sa'yo. Ang usaping ito ay hindi mo pasanin. Ang demonyong ugali ng batang ito ay hindi mapipigilan. Ang hagdan ng paglilinis at kampanilya ng pagdalisay, hindi makakapigil dito. Ang kalabasang ito, hindi ko inaasahan. Ngunit ang ikatlong pagsubok, hindi niya malalampasan. Tinuruan ako ng nanay ko. Kapag hindi patas ang tadhana, lumaban hanggang wakas. Wala akong kinatatakutan sa inyo. Anak ng kadiliman, wala nang pag-asang kapalaran. Akala mo ba, pagiging anak ng demonyo ay lisensya mong gumawa ng gusto mo? Ang mundong puno ng kabutihan, walang puwang para sa'yo. Ang mundo ng mga tao, hindi ka kayang tanggapin. Tama na ang salitaan. Ikatlong pagsubok. Magsimula. Ine, halika. Dapat harapin ang tao. 7 makamundong tukso na sumisira ng kaluluwa, kayabangan, kawalan ng pag-asa, kasakiman, katamaran, kalakaran, kalibugan. Ang 7 nakamamatay na kasalanan. Naririto, ang mga kasalanan sa puso mo. Wasakin mo lahat para mapasa ang huling pagsubok na ito. Ganoon na nga. Dudurugin ko ang mga kasalanang ito. Anak ko, kapag nagsimula ang pagsubok, manatiling alerto. Huwag matakot, ina. Mapapagtagumpayan ko ito. Sino ang mauuna? Akala ko mahihirapan akong talunin ang 7 nakamamatay na kasalanan sa puso ko. Pero napakadali lang pala. Yun pala, parang naglalakad lang sa park. Hahaha, dos lang to, isa sa 7 kasalanan. Para sa batang 6 taong gulang na tulad mo, parang laro lang to. Lele. Ang mga susunod, hindi na ganyan kadali. Puot at kayabangan. Ang dalawang to, kursunadang anak ng demonyo, hindi mo to malalampasan. Madali lang. Kasing dali ng candy, katamaran at kasakiman. Bata ka pa para maranasan ang mga bisyong yun. Syempre madali lang. Ito. Bakit ang lakas nito? Xiaoza, ang pagsubok na to ay puot. Ikaw. Gamit ang iyong mga demonyong singsing at mainit na ulo mo, akala mo makakalampas ka. Panaginip lang yan. Hindi mo to malalampasan. Malapit na, iyong mananalangin ng awa. Tama. Akala mo dahil nakalampas ka na, madali na lahat? Nagkakamali ka, lele. Panaginip mo yan. Ang pagsubok ng puot ay ginawa para durugi. Mga mainit ang ulo tulad mo, makinig ka. Ang mga demonyong singsing mo, na dala-dala mo, ay gasolina ng galit. Bawat pagwawala mo, nagpapalakas sa pagsubok na to. Ngayon naharap mo na ang puot. Hahaha, sinubukan mo pa talaga. Ngayon, aniin mo ang iyong itinani. Zha, mag-ingat ka. Parang, ang masamang ito, ay hindi naman pala gaanong kapanapanabik. Tong Xiaoza, akala mo ba, ang pagdaig sa galit na ki, ay sapat na? Kanina, ang lakas mo ay biglang tumaas, dahil lamang, ang singsing na pampigil sa demonyo sa loob mo, ay nag-umapaw. Ang demonyong enerhiya nito, ay wala na sa kontrol mo, habang lalong lumalakas ito, lalo nitong ginigising ang singsing. Nagkakalat ng masamang enerhiya, na nagpapalago sa 7 kasamaan sa puso mo, lalago silang mas malakas. Sa huli, ang katiwalian ng singsing ay lalamon sa'yo. Gagawin kang demonyo. Wala nang makakapagligtas sa'yo. Tiyak na kamatayan ang sasalubong sa'yo. Malapit ng wasakin ng demonyo. Puwersa ng singsing ang iyong katawan. Hindi mo kayang kontrolin ang kapangyarihang ito. Xiaoxia, nawawalan ka na ng kontrol. Ang singsing na pampigil sa demonyo. Malapit na kitang sakupin. Gamit ang iyong kapangyarihan, pupuksain ko ang lahat ng kasamaan sa mundong ito. Wala nang paghihiwalay sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Muntik nang mabali ang likuran ko sa inyo. Ito ang inggit at matakaw. Ulol, huwag mong sabihin na ayaw mong kumain. Ang pagnanasang ito ay susunog sa isip mo. Ang gutom ng matakaw ay gagawin kang halimaw na gutom. Magmamakaawa ka ng awa kapag winasak ng dalawang. Xiaoza, huwag mong maliitin ang selos at katakawan. Ang selos nagdudulot ng put sa lahat ng mayroon ng iba. At mawawala ka sa sarili mo. Ang katakawan, maghahatid sa iyo sa kawalang hanggan ng pagnanasa na hindi mo matatakasan. Akala mo ba, malulutas ng dahas ang lahat? Napakainayo mo. Habang lumalakas ka, lalong lumalago ang kasamaan sa loob mo. Ito'y para lubusan kang wasakin. Mapagmataas na demonyong anak, lahat ay para sa iyo. Tignan natin kung kakayanin mo to. Zer, kailangan mong kontrolin ang sarili. Huwag mong hayaang lamunin ka ng enerhiyang ito. Alam kong may galit ka sa puso at sama rin ang loob.
Ngunit kung kontrolado ka nito, magiging tunay kang demonyong anak na sinasabi nila. Gusto ko rin kontrolin ito. Pero, ang Qiankun Circle sa katawan ko, masyadong malakas ang demonyong enerhiya. Walang pigil na umaatake sa isip ko. Nanay, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi ako susuko sa tadhana. Hindi ko hahayaang kontrolin ako nito. Inang tadhana, mamatay ka na. Zar, Huwag kang gagalaw. Nanay. Sobrang sakit na tiyak sa kanya. Ang sakit, hahaha. Nakita mo, nakaraos siya sa una, kung nakalusot sa pangalawa. Nakarating na siya sa pangatlo, at bagsak na siya. Siya ay isang. Ang nakaraang pagtutol, ay huling pag-alsa bago, yakapin ng kamatayan, ngayon ay magiging ganap na, tau-tauhan siya ng demonyo. Yel, ito ang tadhana niya. Akala ko dati, ay espesyal siya, na mapuputol niya ang sumpa, ng demonikong paglilinis, na ilang libong taon nang umiiral. Ngunit ngayon ay nakikita ko, na walang sinumang tao, sa mundong ito, ang makakapasa sa pagsubok. Si Tong Xiaoza, ay malulupig na ng po, at papatay ng 7 kasalanan, mula sa kanyang isipan. Demonyong bata ang tawag mo sa akin. Kung gayon, gagawin kitang hindi makakalimot. Ano? Natalo niya ang huling kasalanan. Impossible. Hindi ito totoo. Ang pagtalo sa huling kasalanan. Ibig sabihin ba, nakapasa siya sa banal na pagsubok sa loob ng 1000 taon? Walang nakakapasa. Ang napili sa banal na pagsubok. Siya. Zaer. Zaer. Ano nang nangyayari? Mga singsing na Qiankun, mga singsing ng demonyo pala. Hindi inalis ng pagsubok ang enerhiya niya, kundi nagpakawala ng anak ng demonyo. Naging halimaw na siya, nawala sa katinuan. Walang natira kundi isang demonyong uhaw sa dugo. Hindi mo ba laging sinasabi na gusto mo akong wasakin? Wasakin ang selyo ng demonyong Qiankun. Ngayon ay pinalaya na, tingnan natin sinong mawawasak. Nakawala ang selyo ng demonyo. Wala nang sinuman sa mundo ang makakapigil sa kanya. Zaha. Alam kong mabait kang bata. Hindi ka demonyo. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng selyo ng demonyo. Zaha. Umalis ka sa harap ko. Hindi kita papayagan. Zaha, makinig ka sa iyong ina. Magpakabait ka. Umalis ka o papatayin kita. Zaha, tinipon ko ang mga halamang ito mula sa bundok ng wasak na bato para patigilin ang pagdurugo mo. Ang dami mong nawalang dugo. Nasasaktan ang puso ko. Zaha, ang mga halamang ito ay para sa iyo. Zaha, aprubahan man o hindi, wala iyon sa akin. Bilang kanyang ina, lalabanan ko ang buong mundo at paninindigan siya para patayin ang anak ko. Dapat mo muna akong patayin. Hindi ako iiwan ni Zaha. Hindi ko siya iiwan. Zaha. Zaha, nakabalik ka na sa tamang pag-iisip. Inay, muntik na akong masakop ng singsing ng Chaos Magic. Buti na lang, naalala ko ang nangyari noon, kaya ko nailigtas ang sarili. Mabuti naman. Anak kong Zaha, nakalaya na sa Magic Ring. Hindi pa tapos ang kaguluhan. Bilis, wasakin ang singsing ng Chaos Magic. Kung hindi, mawawasak ang mundo. Ang tagal kong hinintay ito. Ito ba ang kapalaran? Gagamitin ko ito para baguhin ang mundo. Mga baluktot na sistema. HMPH. Night Emperor, demonyo ka, ninakaw mo ang Magic Ring. Anong balak mo? Anong demonyo? Sa mahabang panahon, nasaksihan ko, mga mapagkunwaring banal. Sa ilalim ng hustisya, gumagawa ng kasamaan, nang-aapi ng mahihina. Nag-aagawan, sa kayamanan na taklat, walang awa. Wala silang paki sa buhay. Ngunit ako, ayaw sumunod sa mga mapagkunwaring patakaran. Kaya tinawag niyo akong demonyo. Ngayon, gagamitin ko ang Magic Ring.
para gibin ang bulok na sistema ng mundo, at tapusin ang lahat ng away. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Ang pinagmumulan ng espiritu. Nasa Changsha Alliance nyo. Ngayon, gagamitin ko ang kapangyarihan para wasakin ito. Pinagmumulan ng espiritu para tuluyang mawala. Walang espiritu, mawawala ang martial arts. Walang martial arts, walang antas sa lipunan, walang pagkakaiba. Magiging mundong Ikaw, pantay-pantay tayong ipinanganak. Ang mundong ito ay mawawala ng pagdanak ng dugo't away. Ngunit kayo'y laging nagtatawag sa akin na demonyo. Ang aking pinagsisikapang makamit ay hindi kayang gawin ng inyong mga banal na sekta. Wawakasan ko na ang walang katapusang gulo ng mundo. kalokohan, walang kabuluhan. Ang espiritual na lakas ay buhay ng lahat ng mandirigma. Wasakin mo ito. At mamatay ang lahat ng mandirigma. Narito ka ba upang magligtas o magwasak? Yehuang, mandirigma ka rin. Pag nawasak ang lakas, mamamatay ka rin. Walang halaga ang kamatayan kung mawawakasan ang paghihiwalay ng tama at mali, at mapipigil ang pag-api sa mga hihina, kahit ako'y mawala. Isa sa katuparan ko ito, upang likhain ang mapayapang mundo. Guro, huwag po. 10 milyong mandirigma. Kapag winasak ang lakas, lahat ay mamamatay. Di ko kinatatakutan ng kamatayan. Ikaw ba? Marangal ang aming adhikain. Ang aming mga gawa ay mananatiling alala hanggang huling lahi. Guro, hindi ako takot mamatay. Ngunit ang isakripisyo ang milyon-milyon para iligtas ang mundo. Makatarungan ba ito? 3 siglo kong pinag-isipan. Malinaw ang aking desisyon, at hindi magbabago. Kikilos ako ng may tibay. Yehuang, habang nakatayo ako rito, di ka makakaabante. Nasa kamay ko ang sangkalawakan. Walang makakatalo sa akin. Walang makakapigil sa akin. Guro, nais mong wakasan ang away. Nauunawaan ko ang mabuti mong hangarin. Ngunit, ang pagwasak sa kapangyarihang espiritual ay paggamit ng pagpatay upang tapusin ang isa pa, milyon-milyong mandirigma. Lahat sila ay may pamilya, mga kaibigan, hindi lahat ay kontrabida. Ang mga milyon-milyong buhay na ito, sa likod ng bawat isa, may pamilyang naghihintay. Hindi natin pwedeng gamitin ang ganitong radikal na paraan para lang sa sinasabing kapayapaan. Guro, makinig ka po sana, may ibang paraan pa. Huwag mo akong pigilan. Guro, Panginoon ko, alam kong nitong mga taon, marami ka ng pinagdaanan. Nabigo ka sa katarungang mundo, lubos na pagkabigo. Ngunit ang sirain ang espiritual na lakas. Matutupad kaya nito, ang mundong payapang ninanais. Sa mundong ito, maraming inang katulad ko. Nais lang naming mga anak namin ay lumaking ligtas. Ang mga anak ng karaniwang tao. Kahit hindi nila maintindihan ang martial arts, ang buhay nila ay nangangailangan ng proteksyon ng mandirigma. Karaniwan, ang mga mandirigmang naglalayas ng demonyo, nagdadala ng kapayapaan. Sa panahon ng malaking sakuna, ang mga mandirigma ang laging nangunguna, nagproprotekta sa mga tao. Kapag nawala ang espiritual na lakas, mawawala rin ang mga mandirigma at ang mga batang darat. Sino ang magtatanggol sa kanila? Panginoon ko, pakawalan ang singsing na demonyong kiyangko na hawak mo. Humanap ng ibang solusyon. Huwag pumili ng ganoong radikal na daan. Magdudulot ito ng walang katapusang paghihirap. Sa libu-libong pamilya, Panginoon ko. Anak. Guro, Hahaha. Ito ang espiritong demonyo mula sa singsing. Paano ito nangyari? Balak mong gamitin ang Purification Codex para lipulin ako. Akala ko'y tapos na ang lahat para sa akin. Hindi ko inakala na ang batang si Tong Xiaozhou ay gagamit ng kanyang pagkabata para pahinain ang kapangyarihan ng Codex. Nagbigay ng di sinasadyang napakalakas na enerhiya sa akin. Ang nagising na kamalayan, ang nagpabago sa akin itong demonyo. ikaw ang tunay na halimaw dito. Halimaw, ano ba talaga ang balak mo? Lahat kayo may pagnanasa, gaya ko rin. Gagawin kong masama ang Changsha Order sa pamamagitan ng demonyong enerhiya, dahan-dahan ngunit sigurado. Lahat ng mandirigma ay mababago ng aking kapangyarihan, maging mga nilalang na demonyo. Napakasamang demonyo. Naghahangad mong wasakin ang mundo. Parurusahan ka ng langit. Ang Changsha Order ang magwawakas sa iyo mayor. Nang ahas kang hominin ako? Ako ang may kasalanan. Kailangan kong magbayad puri. Maghahari ang kaguluhan. Mga inosenteng buhay ang nakataya. Guro, Panginoon ko. Maingat mong inihanda ang bitag na ito. Matagumpay na ito. Tulad ng nagtutunggaliyang pastol. Ang lobo'y magpapakasasa. Ohohaha.
Paanong nangahas kang paluin ang akin? Guro, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Zer. Paanong nangahas ang batang to sa harap ko? Wala kang kalaban-laban. Katawa-tawa ito. Ang mundong ito ay sa amin mga demonyo. Ha ha ha. Pigilin siya. Bilisan nyo. Ngunit napakalakas ng demonyong ito. Wala tayong pag-asang manat. Kaya natin ito. At ikaw, Guro, hindi ko siya mapagtatagumpayan. ililipat ko ang aking lakas sa iyo. Kaya mo ito. Panginoong Ye, kung ibibigay mo ang lahat ng lakas. Pag-aalay para sa katwiran. Hindi lang ito para sa inyo, mga nagpapanggap na matuwid. Kahit ako'y demonyong Panginoon, lalaban ako para sa kinabukasan ng mga kabataan. Kung kahit isang demonyo ay handang magsakripisyo, kami sa Chancia Alliance na. Nag-aangkin ng hustisya, dapat wala sa huli. Lahat ng kapangyarihan ko'y ibinigay ko na sa'yo. Ingatan mo ang mundo sa halip ko. Lolo, huwag. Guro, Lolo, mamamatay kayo. Lahat kayo mawawala. Hahaha. Karapat dapat na kamatayan. Guro, Zaha. anak ng demonyo, huwag kang urong. Paslit, nang ahas kang hamarang sa akin, gustong mong mamatay? Walang saysay ang buhay ko. Mawawakas ang sayo ngayong araw. Zaha. Zaha, uwi na tayo. Inay, gusto ko ng kakanin mula sa Chentang Pass. Siyempre naman.